Magluluto ako ng buchi ngayong araw. Tara, mga mare, umpisahan na natin. Nagamit tayo dito mga mare ng 3/4 cup na asukal. Wash ang ginamit ko. Tutunawin po natin ito sa 3/4 cup din na mainit na tubig. I-mix lamang natin ito hanggang sa matunaw na ang ating asukal mga mare. Nagamit din tayo dito mga mare ng 2 cups malagkit powder para sa gagawin nating dough ng ating buchis. After natin maglagay mga mare ng 2 cups na malagkit powder sa ating mixing bowl, maaari na natin ihalo ang tinunaw nating asukal kanina ng paunti-unti lamang mga mare para matansya natin kung tama lang ba yung tubig ng ating dough kasi masobrahan, malambot na masyado. Haluin lamang ito ng haluin hanggang sa mag-well combine ang ating mga ingredients. English yun, mare. Pagkatapos naman natin itong haluin mga mare, mamasahin naman natin siya ng for at least 2 minutes para gumanda yung texture ng ating dough. Natin siyang masahin, i-rest muna natin siya mga mare ng 15 minutes para ready ang ating dough mamaya bago natin siya lagyan ng fillings. Habang naka-rest niya ang ating dough mga mare, hiniwa-hiwa ko na into small box itong ating keso na lalamitin natin kung palaman mamaya sa ating mga buchis. Ng ating mga keso mga mare, prepare ko na rin itong ating sesame seeds na paglilipan ng ating mga buchis mamaya. Nagtunaw na din pala ako mga mare ng kaunting malagkit powder sa kaunting tubig na paglilipan din ang ating mga buchis. Ayan, ganyan siya dapat mga mare. Nakaready na ang ating paglilipan mamaya. Prepare na din pala ako ng nilagang kamote mga mare na gusto ko rin ipalaman sa buchi para dalawang flavor ng aking gagawin. Ayan mga mare, durog-durog na siya. Tapos na nga rin palang mag-rest ang aking dough kaya maaari na tayo maglagay ng mga palaman sa ating mga buchis. Kumuha lamang ako ng 1 kutsara ng dough at aking itong binilog-bilog at ipin natin sa aking palad. Ang una ko nga palang ilalagay dito ay cheese. Akin lamang nilagay sa gitna ng dough at akin itong ibinalot tsaka binilog-bilog para makover ng gusto ang palaman nating keso. Same procedure lang din, ganun din sa kamote. Binilog-bilog ko lamang 1 kutsarang dough, clean natin sa palad, ilagay ng kamote sa gitna, ibinalot ang kamote, binilog-bilog ulit para makover ng gusto ang ating palamang kamote. Same lang hanggang sa maubos natin ng dough at malagyan lahat ng palaman. Hoy mga mare ha, malinis yung kamay ko dyan. Ayan mga mare, tapos na tayo maglagay ng fillings ng ating mga buchis. Next procedure na po tayo, magkukuha na po tayo ng ating mga buchis. First, idudog sa tinula ng malagkit powder, then ipapawag po natin siya ng sesame seeds. Same procedure hanggang sa makoat lahat mga mare.
Ayan mga maaari, nakuha na nga po natin lahat. Maaari na po tayo magpinto sa mahinang apoy po lamang. Dapat mga maaari deep fry po kasi malalaman lang po natin na luto ng ating mga buchis kapag po sila ay lumutang na. Kaya dapat po lubog po talaga sila sa mantika. Ayan, once na lumutang na ang ating mga buchi, mga mare, nangangahulugan ito po ay luto na. Hintayin na lamang po natin itong mag-golden brown. At ayan, ready to serve na ang ating mga buchis. The moment of truth. Yummy!